Maglakas loob kang hawakan ng mga taong mahal ko. Hindi ko alam. Pasensya na. Nahihiya talaga ako. Umalis ka. Yes, sir. Yue. Guning Yue. Naaalala mo ba kung sino ako? Ako ang kapatid mo. Ngunit hindi ako ang biological na kapatid. Yue. Palaging sinasabi ni lolo mo nang gusto mong pakasalan kita. Pasensya na. Hindi ka dapat magmahal ng iba. Willing ka bang makasama ako? Yue. Alam mo ang ibig kong sabihin. Bakit ka nagtatanong sa akin? Hayaan ako makita kung gaano ka hindi... Yeteng? Magandang umaga. Patawarin mo ako, Yue. Magsisisi ka pag-gising mo. Ito ang paraan para matulungan kita. Maling kwarto ang napuntahan namin. Tapon sila. Yes, sir. Bakit kumamit ka na sobrang lakas? Kakaiba. Bakit ang sama ng pakikitungo ni Yeteng kay An-An? Siya ba talaga si Miss Go? Gising ka na? Ano nangyari? Kagabi, pinilit mo maglaro sa tubig. At yung damit na nadumihan. Kaya hiniling ko sa mga tauhan na tulungan ka magpalit. Akala ko. Akala mo ano? Kapatid! Okay ka lang ba? Hayaan mong suriin ito. Okay ka lang ba? Binuli ka na naman? Ayos lang ako. Tinignan ko yung surveillance camera at ito ay si Guanan. Alamin kung sinong gustong manakit sa ating kapatid. Itong babaeng to. Sa tingin ko mas mabuting tanggalin ang kanyang ina at itiboy sila palabas sa Beijing. Si Mother-in-law ang naging pamilya niya at nag-alaga sa atin hanggat sa paglaki natin. Si Mother-in-law ay naging napakabuti sa akin mula nung ako ay bata. Si Ana ay si An-An. Si Mother-in-law ay si Mother-in-law. Hindi okay yun. Ito si An-An ay laging nakaasa sa ating nakababatang kapatid na babae. Dapat ko siyang bigyan ng tamang parusa. Bakit hindi natin tratuhin ang iba sa kanilang sariling paraan? Ano pinag-uusapan nyo? Mga bata, mangyaring wag manggambala. Oo. Naayos na ang usaping ito. Kami yung pangalawang kapatid ko ang hahawak. Anong pinag-uusapan nyo? Okay, kapatid, huwag ka mag-alala. Tsak natutulungan ka lang yung mga kapatid na ilabas ang iyong galit. Kuya, inalis mo ang mga kamay mo sa masamang tao. Wala kang ginawa sa ating kapatid, tama? Oo. Aking kapatid, huwag kang matakot. Kahit na ibang tao ang ating panganay na kapatid, ipagtatanggol kita para wala siyang matakasan. Tama na! Hanggat masaya ang ating kapatid na babae, natatakot lang ako baka hindi siya komportable at hindi pag-usapan. Laging mabuti kayo sa akin. Kahit may masamang nangyari, ito ay palaging okay. Ang ating pamilya ay laging magkasama. Oo, Go Yeting. Itunuring niya lang akong kapatid. Kapatid, napakasarap ng restaurant na ito. Kung gusto mo akong imbitahan na pumunta sa susunod, nagbibiro ka ba? Ititreat kita nito sa susunod. Ay! Yue. Kuya, ang ating mga kapatid ay may pinuntahan.
Yuyue, alam mo na sa simula pagkabata na hindi mo ako biyolohikal na kapatid. Ang iyong ama at ang aking ama ay magkasama. Ito ay dahil... Nakalimutan ko. May gagawin pa ako. Yuyue! Naku, bakit ako namumula? Ba't ka sumigaw? Parang kailangan ko sumigaw. Hayop ka! Hayop ka! Hayop! Jason, hindi ka tao. Ako yung kapatid. Ba't ka nagpapanggap na ako? At ang kahit sa kama kasama ko. Paliwanag mo sa akin ng malinaw. Baliw ka ba? Paano kung malalaman na pupunta ko dito? Posible ba yun na kaya kang akitin ng sarili kong kapatid dito? Napakawalakihan niyo talaga. Niloloko niyo ako. Anong ibig mo sabihin, Guanan? Kapatid ko siya. Kung ano-ano lang sinasabi mo, nambabaliw ka na talaga. Ikaw, Jason, maluloko ka. Maluloko ka. Maluloko ka. Tumigil kayo sa pagtatalo! Niloko ako. Naalala ko yun. Kayong dalawa ay nawala ng malay kagabi. At ako'y binugbog muli. At nagasing ako dito. Kuya, nakita mo ba ng malinaw? Ito ay dapat kasi ng Yue. At ang mabang tendera ng Tokwa. Gusto niya manghiganti sa atin. Tama. Walang ibang maliban sa kanya. Ang babang ito hindi lamang kakit-akit at mapanin lang. Ngunit siya ay ayaw kay An-An. Anong sa tingin mo? Tama ka, dapat nating harapin ang pagpunta sa iyong paraan na magkasama. Tama yan. Kahit gaano pa siya katalino, hindi niya malito ang tatlong tao. Hindi natin may bunyag ang totoo pagkatao ni Ining Yue kay Gyo Yiting. Paano naman sa iba niyang mga kapatid? Si Brother Go Ye-Xiao ay magkaroon ng fan meeting sa darating na araw. Kung matutulungan mo kami makuha ang mga tiket, gagawa tayo ng paraan para hikayatin ni Ye-Xiao si Ye-Teng. Anong sa tingin mo? Ito ay ang ikatlo kong kapatid, ang fan meeting ticket, ang hindi kailanman ay ibinda sa publiko. Bakit ka ganyan makaasta? Posible ba ang biyolohikal na kapatid ng pamilyang Go ay hindi kasing ganda ng Vexen na nanangligaw sa mga babaeng may asawa? Paano kaya yun? Madali lang, para makuha ko yung ticket kay Ye-Xiao fan meeting, makakaasa ka. Kaya matutulog ako ng konti. Okay, matulog din ako ng konti. Matutulog din ako. Lalabas ako. Ang mga taong ito ay nakagawa ng planong pumunta sa fan meeting mo at dadalo daw sila doon. Kung hindi pa sila naghihirap. Oh, sige. Anong kinakatakutan mo? Ito'y fan meeting naman ni Ye-Xiao. Sige. So, hindi ako papayag na hindi kayo pupunta. Kaya dapat dumalo kayo. Waterloo, di kita kailangan dito. Lumabas at gumawa na lang ng ibang bagay. Yang Master at Miss, nagmamakawa ko sa inyo. Patawarin niyo po si An-An. Master at Miss, nagmamakawa ko sa inyo. Huwag mo akong sundan. Patawarin niyo po si An-An. Waterloo. Nag-iisang anak ko lang si An-An. Hindi ko siya masyadong nagabaya simula nung pagkabata. At hindi ko siya nabigyan ng magandang buhay. Kaya hinayaan ko siyang bumuo ng karakter na meron siya ngayon. Alam kong mabait kayo. Nasa iyo ng lahat. Tumuyo ka na at pag-usap tayo. Mother Lu, sa tingin ko, ikaw dapat magkumbinti sa iyong anak na babae para layo si Meng Zishan ngayon. Huwag mong abusuin ang kabaitan ng kapatid ko. Pinapahirapan mo lang siya. Kung nagkukumbinsi ko lang sana siya, hindi sana nangyari ito. Mother Lu, hindi na bata si An-An. Ang mga matatanda, kailangan nila magbayad ng halaga para sa kanilang mga aksyon. Paulit-ulit niyang binubuli ang kapatid ko. Nagpapanggap na kapatid ko. Hindi na kami tumawag ng pulis. Pinapahiya ka na rin niya. Tumayo ka. May iba pa akong gagawin sa kumpanya. Tara na. An-An, makinig ka. Hindi ako pumunta dito para makinig lang sa daldal mo. Ang fan meeting ni Go Ye-Xiao, mangyaring tulungan akong makakuha na ilang mga tiket. An-An, katulo lang ako.
Paano kung makakuha ang ganitong kakayahan? Ilang taon ka na nagtatrabaho bilang katulong sa pamilyang ko. Hindi ba sila nagpapakita na anong kabaitan sa'yo? O baka naman ayaw mo akong tulungan? Ilang taon ka na nagtatrabaho bilang katulong sa pamilyang ko. Hindi ba sila nagpapakita na anong makabaitan sa'yo? O baka naman ayaw mo akong tulungan? Huwag kang mag-alala. Magkinig ka sa nanay mo, si Meng Zishen. Ay isang sinungaling na tao, hindi siya mabuti. Huwag mo siyang tawagin sinungaling. Ganyan ka ba? Inggit ka lang na ikakasal na ako sa isang mayamang pamilya. Gusto mo bang maging katulad ako sa'yo? Na namumuhay lang parang aso? Paano mo nasabihin sa nanay mo? Huwag mo akong hawakan. Hindi ako ang nanay ko. Ikaw nahulog sa iyong sarili. Wala akong pakialam sa'yo. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa sa'yo. Mother Lu, itong tunay mong ina. Huwag magsalita lang kalokohan. Isa lang siyang katulong ng pamilya ko. Mother Lu, nasaktan ka. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ayos lang ako, miss. Huwag mo kong alalahanin. Tinutulungan ako ng Diyos. Bakit nandito si Ning Yue? Bilisan niyo. Ang fan meeting sa mga iniidolo ko ay magsisimula na. Nagkakapagtaka. Nakita ko talaga si Ning Yue. Nasaan siya? An, sino bang hinahanap mo? Wala yun. At sa susunod na misteryosang sayaw, suotin niyo ang iyong mga maskara at sabay-sabay sasayaw. Random lang din ang pipiliin ko. Magkaroon ng pagkakataon ng isang maswerteng tagahanga na sasayaw sa akin. Little sister, napakaganda mo ngayon. Kapatid ko, kailan kaya ako hindi magiging maganda? Wow, ang ganda ng sayo nila. Tama yan. Sa kasamang palad, hindi ako inimbita ni Yeshao. Kung hindi, mapapahiya siya. Diba, isa lang siyang vexil na naniligaw sa mga idol. Mas magaling ako sa kanya. Nandito lang ang kwarto ni Kuya Yeshao. Bakit hindi ko mahanap? Siyempre nandito yun. Pero maraming kwarto dito. Hanapin natin. Makinig kayo. Paano ko ipasabi mo na lang kay Anan, kay Gu Yishao? Hindi ba't mas madali ito? Super tuwid ang 3 view ng idol ko. Ito'y tiyak na magiging kapag-ipakinabang. Tara na. Oh, pagod ka na bang kumanta? Ito, inumin mo ito. May iba pa bang mga tagubilin? Medyo masakit yung binti ko. Oh, hayaan mo akong magmasahe. Yeshao! Guneng Yue! Yue, ikay walang hiya. Inakit mo si Goyete at ngayon dumating ka para akidi si Yeshao? Sino ka ba?
Yesha, paano mo ako? 6 na taon na kitang gusto. Nakinig ako sa bawat album mo. Napanood ko ng bawat concert mo. At napanood ko ng bawat drama mo. Higit sa isang bises. Hindi ka pwedeng biglang pumasok sa kwarto ko at bigla akong bubugbugin, tama ba? Yesha, tutulad ang sinabi ko. Si Gong ni New Wei ay isang vexen ng dalubhasa sa pang-akit ng mga tao. Kung ayaw mong maniwala, magtanong kay An-An. Maaaring tumistigo si An-An. Yesha, isa siyang baliw. Kasama niya ang pangalan ng kapatid ko noon. At ngayon, nandito siya para kitin ka. Pinagnanasahan niya ang ari-ari ng mga pamilyang Gu. Oo, itong babaeng kasama ko noon. Lumaglaon, nalaman ko sinungaling siya at hiniwalayan ko siya agad. Kapatid ko, pinagnanasahan ko daw ang ari-arian ng pamilyang Gu. Ito ay nabibilang sa pamilya ko. Kung gusto mong mapasayo ang lahat ng ari-arian, kailangan ba natin itong pagnasaan? O ano? Ano pang hinihintay nyo? Bakit hindi pa kayo umaalis? Gusto nyo bang tumawag ako ng security? Alis! Kung magpapatuloy ito, makikikat ako dito. Dapat hindi nila malalaman ang identity ko. Hindi ko na kayang itago. Kung mananatili ako dito, natatakot ako magkasakit ako dito. Iyak nila ko niyang pangatlo kong kapatid. Alis muna tayo. Yesha! Paano talaga ako? Hoy, hoy, hoy! Isarado yung pinto! Goning Yue, ang lakas ng loob mo. Kahit sa idol ko, maghintay ka lang at tingnan natin. Pagbabayaran mo to. Ito talaga ang sining Yue. Bakit kanya minamaliit? Sister-in-law, bakit ka pinalayas ni Badger Yesha? Di ba kapatid ka niya? Anong ibig mong sabihin? Ito interesado. Iniisip ko lang, An-An. Parang hindi ikaw ang anak na babae ng pamilyang Gu. Pinagdududahan mo ang aking pagkakalinlan bilang anak ng pamilya Gu? Sinang tumutulong sa'yo na makuha ang mga tiket? Sinasabi mo ba na kinuha mo ang 3 tiket sa akin? Ibig kong sabihin, gusto ko sanang ibigay sa kaibigan ko. Pero yung 3 tiket ay nawala. Hindi ko inaasahan, ninakaw mo. Anong kalukulan pinagsasabi mo? Ang mga tiket na iyon ay binigay sa akin ng mga kapatid ko. May ebidensya ka ba? Ikaw isang babae na nangaakit ng mga tao kahit saan, na may mabuting ngipin at bumubuka ang iyong mga bibig. Gusto mo bang palabanin kami at magduda kami sa isa't isa? Kung meron man akong ipapalaban sa'yo, pagkatapos si An-An, anyway, nandito ka para magsinungaling? At mali ako sana ko ng pagnanakaw ng mga tiket, pumunta tayo kay Yesha para magpaliwanag. Anan? Anong mali, An-An? Nakonsensya ka? Nakonsensya? Nakakatawa. Siyempre, ito ay tumutukoy sa katotohanan na ikaw ay anak ng isang alipin ng pamilya Gu. Anyway, sabi ko sa'yo na hindi ko siya ina. Nakakatawa ka talaga. Itinanggi mo talagang sarili mong ina. Dahil sa kaaw-aw pagpapalaga sa sarili. An-An, napakawalang hiya mo. Anyway, ikaw ay isang babaeng nayon na nang-aakit sa mga lalaki at wala ka pa rin kahiya na kausapin ako dito. Sino ka sa tingin mo? Una, ayaw kong maging mistress ng iba. Pangalawa, hindi ko kinukuha ng manliligaw ko para pilitin ang aking unang asawa na pumirma ng kasunduan sa diborsyo. An-An, dapat ikaw ang walang hiya at walang kwenta, di ba? Goning Yue, anong kwalifikasyon mo para sabihin yan? Ang mga taon tulad mo ay dapat mamatay at punas sa impyerno. Ang mga taon tulad mo ay dapat mamatay sa impyerno! Yuyuy, okay ka lang? An-An! Sandali, wag, hayaan mo na lang ito. Pan-meeting mo ngayon, hindi maganda kung makita ito ng mga tagahanga mo. Wala akong pakialam dito, pero hindi ko matiis sa mga taong nambubuli sa'yo. Hayaan mo na, ang ganitong uri ng tao ay nagkaka-apekto sa kinabukasan. Bitawan mo na. An-An, magtitiwala ako sa'yo ngayon alang-alang kay Yuyuy. Ngunit kung maglakas loob kang hawakan siya muli sa hinaharap, gagantimpalaan ka ng doble. Puputulin ko ang mga daliri mo gamit ang isang daliri. Tara na. Bakit? Napakaswerte mo. Pinoprotektahan ka ni Yeteng. Kahit si Yesha ay pinoprotektahan ka. Anyway, galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Anong ibig mo sabihin sa pang-akit ng pokpok? Hindi kami naniniwala ang kapatid namin si Yesha ay hindi pa nasangkot sa chismis. Nakikita nyo?
Siyempre, naniniwala ko sa kapatid natin si Yeshao. Pero paano kung ang babaeng ito nangaakit ng walang kahihiyan? Sa totoo lang, ang babaeng nasa larawan ay aking dating hipag. Isang babaeng taga-nayon na nagbebenta ng mabawang tokwa at biglang nagpalit ng pagkakalilan matapos makikat ng kuya ko. Siya umibig kay Go Yeteng, ang pinakamatandang young master ng pamilya Go. At ngayon, ginamit ang relasyon ni Go Yeteng para akitin ang kapatid natin si Yeshao. Ang relasyon ni Kuya Yeshao at itong babaeng ito ay inilanta ng paparazzi. Hindi bang kapatid natin si Yeshao ay mablockmail ng buong internet? Tama! Hindi natin hayang may mangyari kay Kuya Yeshao. Kailangan nating protektahan si Kuya Yeshao. Tara, hanapin natin ang babaeng yon. Tara! Ang inyong iniidolo na si Yeshao ay pumasok sa kwarto na nakakapit ang kamay kasamang babaeng yon. Ano? Mga kapatid, kailangan natin gawin sa harap ni Kuya Yeshao. Ibuiling ang tunay na mukha ng babaeng yon. Protektahan natin ang ating kapatid na si Yeshao. Tara! 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 Mabuti. Patingin nga. Buti na lang walang bakas na natira. Mga kapatid, ang pokpok na iyan, siya ang nag-aakit sa ating Kuya Yeshao. Anong ginagawa nyo? Kuya Yeshao, isa siyang pokpok. Nagsisinungaling siya sa'yo. Anong ginagawa nyo? Bitawan niya siya! Bitawan niya siya! Bitawan niya siya! Kapatid ko? Kapatid, siya ay kapatid ni Kuya Yeshao? Ayos ka lang ba? Di ba sabing mo pokpok siya? Kapatid ko! Kapatid ko! Security! Security! Master, ilabas niyo silang lahat pagkatapos ay tumawag ng pulis at i-aresto! Kuya Yeshao, pasensya na po. Hindi ko talaga alam na kapatid mo siya. Oo, Kuya Yeshao. Nanilang kami. May nag-from sa amin. Kapatid ko, okay ka lang ba? Kapatid ko, medyo nahihilo ako. Masakit ba? Ayos na ako, Kuya. Patawarin mo ako, kuya. Inistorbo pa kita pagtapo pabalik sa kumpanya. Ipaubaya ko na sa'yo. May ilang bagay lang akong dapat harapin sa fan meeting. Sige. Yeshao, wala akong gagawin. Dapat ni samantala ng iyong mga tagahanga. Huwag mong kunin masyadong seryoso. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Mag-iingat sa mga taong yon. Pupunta na ako. Halika. Anong problema? Ako mismo ang gagawa. Alisin mo mga kamay mo. Nung bata ka pa. Kapag nasasaktan ka, akong nanggagamot sa'yo. Diyos ko, Doning Yue, bakit ang bilis ng tigbog ng puso mo? Anong ginagawa mo? Doning Yue, mangyari umilag. Ilag. Ay. Anong iniisip mo? Wala. Yuyue. Sa katunayan, ako... Kuya! Nabalitaan kong binuli ang kapatid ko. Kumusta na siya? Ayos lang ako. May naglakas loob sa mga fans ni Yeshao na manggulo. Kuya, sinong bastos na gumawa nito? At naglakas loob na mag-iwan ng sugat sa napakagandang mukha ng isang dalaga. Naglakas loob ang mga fans ni Yishao na manggulo at nagkipag-ayos na rin si Yishao. Sabi mo, ang taong nag-utos sa inyo ay ang pangalan ay Kinsue? Parang iyon ang pangalan. Nagpakita siya sa amin ng mga larawan kasama yung kapatid na babae. At sinabi ang kapatid mo daw ay naaakit sa'yo. Ah! Kinsue! Naaalala ko, yung baliw na fan. Madalas na pumunta sa akin pintuan at hinarangan ako. Umiiyak pa nga siya at nanggulo at gusto niya daw akong pakasalan. Ano? Lahat tayo ginamit niya? Siguradong magkakatikim siya sa ating mamaya. Hindi talaga natin siya palalampasin. Nasulsulan kayo ng iba.
kaya hindi ko kayo sinisisi. Ngunit sa fan na yun nung nagsimula ng kalokohan. Kahit na sinamantalahan niya kayo, fan ko pa rin siya kung tutusin. Huwag niyo na siyang kilalanin, okay? Yayain mo na silang lumabas. Yes, sir. Guys, di ba tama ako? Yung pupok na si Ning Yue ay nangangakit sa ating Kuya Yeshao. Mga kapatid, bagamat sinabi sa amin ni Brother Yeshao, hindi maaalala ang mga pagkakamali ng mga kontrabida. Ito'y walang kabuluhan. Kunin niyo siya at sipain. Anong ginagawa niyo? Mag-isa na ako ngayon. Naglakas loob ka magsinungaling ka sa amin? Itong bagay sa'yo. Sipain mo siya nang mamatay. Nagsinungaling ka talaga sa amin at nanggawa mo ipahiya kami sa harap ni Kuya Yeshao. Sipain mo siya. Masakit! Dahan-dahanin mo lang. Ma, mahinao naman ako. Maging malumanay. Go Ning Yue. Ang mabang babaeng niyon. Papatayin ko talaga siya. Nasasaktan siya hanggang mamatay. Go Anan. Anong tinatawa mo? Ikaw? Ang anak ng babae ng pamilya Go? Laging hindi nagustuhan ni Master Yeteng at Yeshao. Oh, ikaw ba nagsisinungaling? Kami sa totoo lang walang magawa. Walang magawang pamilya Go sa'yo at walang meron sa'yo. Kinsue, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ngayon, nagdududa ka pa rin kung anak ako ng pamilya Go. Kung ganoon, dapat mong ipaliwanag kung bakit ang mga kapatid mo ay ganyan sa'yo. Dapat alam mo. Ganito ang ugali nila, Zishan. Anak ako ng pamilya Go. Pakisabi sa kanilang totoo. Anan, hindi ka pinagdadaan ni Xiaoyu. Siya ay makaturungan. Anak siya ng pamilya Gu. Ang katunayan, hindi siya mas mababa sa isang tagalabas. Mahirap para sa ibang tao na hindi siya mapansin. Teka, tingnan niyo ng mabuti. Kung hindi talaga ako anak ng pamilya Go, bakit ang katulad ng pamilya ay tinatawagan ako? Nanay, bakit tumataw ka sa akin ngayon? An, pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Naantog ang ulo ni nanay at parang mainiyong epekto ngayon. Masakit pa rin ang ulo ko. Wala ka namang tilay. Hindi ka ba makakapunta mag-isa? Huwag mo akong tawagan kung wala kang mahalagang dahilan. Nakakainis ka. An, sandali lang. Masama talagang pakiramdam ni nanay. Kailangan pupunta sa ospital, tama? Maghintay ka lang. Babalik ako para sunduin ka ngayon din. Ang susi ng honor na ibinigay ni Kuya Yeteng kay Miss Gandong siya 18 taong gulang ay nasa pag-aari ng aking ina. Sa totoo lang, walang laman ng honor. Bakit hindi kita dalhin doon? Sa loob ng 2 araw, may ibinigay sa akin si Kuya. Punta tayo sa Manor at ipapakita ko sa inyo kung nagsinungaling ba ako sa inyo. Kuya, gusto kong pumunta sa Manor na ibinigay mo sa akin ngayon at tingnan ko nasaan ang susi. Ang susi tinago ni Mother Lu. Pwede mo siyang tanungin. Okay. Mother Lu? Mother Lu? Si Mother Lu ngayon parang wala siya rito. Kalimutan mo na lang. Pupunta na lang akong mag-isa. Sige, tawagan mo ako pagkatapos. Ito ang pahingahan. May taniman at swimming pool sa likod dito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ko ng ganito karangya at malaking Manor. An, napakamahal nito. Kahit ilang milyon man lang. 10 milyon? Hindi mo mabibili ang lupa na mas mababa sa 1 bilyon. At kahit may pera ka, hindi mo pa rin ito mabibili. Siya ang may-ari ng Manor, ang gina ng pamilya Go. Tama ba? Hindi ba't 2 araw lang ang nakalipas nang bumalik siya sa China? Kailangan kong bumalik sa mansyon upang manatili ng ilang araw. Sa nakalipas ng 2 araw, nakita ko rin sa wakas ang gina ng pamilya Go. Hindi siya kasing karaya na inaasahan ko. Itago nga lang yan sa sarili mo. Oo, naintindihan ko. Miss, narito ang pagkain at alak na in-order mo kanina. Ito na, tangkilikin mo ito, kasama ng iyong mga kaibigan. Kailan ko sinabi na gusto kong maghanda na sila ng pagkain? Pero dahil handa na ito, mukhang masarap. Pasok na tayo. Ito ang bote ng alak na nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Ang tatay ko nag-uwi ito mula sa ibang bansa. Nasubukan mo na ba? Itong bote ng alak na nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Nakainom ka na ba nito? Shoshu sa tingin mo ba nag-overthink ako? Siguanan talaga si Mrs. Go. Butler Lu! Wala ka bang tamang asal? Hindi mo nakikita ang ginang na kumakain kasama mga bisita? May ibang tao sa labas. Nag-aangkin na siya si Miss Go. Ano?
Go, Ning Yue. Ikaw pala. Akala ko kung sino. An, ikaw ba talaga yan? Karaniwan ako hindi nagpapanggap. Ngunit dumating ka sa manor ko para magpapanggap? Ang manor na ito ay regalo sa akin ng panganay kong kapatid ng Abuelo Bingolo. Sinasabi mong manor mo ito? At hindi ka man lang nagtanong bago ka nagsinungaling? Manor mo ba talaga ito? Ang dami kong costume. Hindi ko na matukoy kung ayaw ng totoo at alin ang pike. Teka lang mga bis, sino ba talaga sa inyo si Mrs. Go? Bulag ka ba? Siyempre ako yun. Teka lang mga bis, sino ba talaga sa inyo si Miss Go? Bulag ka ba? Siyempre ako yun. Alisin mo siya dito. Ning Yue, alam mo ba ni si An ay pupunta sa manor at sadyang dumating ka para manggulo? Kung hindi, ang galing naman ng pagkakataon. Dumating ka pagkadating namin sa manor. Nagkataon lang na gusto kong bumisita sa manor ko ngayon. Pero hindi ko inasahan ito. Hindi ko alam. Ito ay talagang nakakagulat. Isang napakalaking coincidence. Ning Yue, alam ko nagsiselos ka sa akin at gusto mo akong lampasan. Pero, imposibleng maging isa katulad mo ako. Ako? Nagsiselos ako sa'yo? Anong dapat kong ikakaselos sa'yo? Naingit ako na anak ka lang na isang tagalingkod? Ning Yue, tumigil ka na sa pagsasalita na walang kwenta. Kung ayun talagang manor na ito, nasa iyo bang susi? Anong coincidence? Nakalimutan ko talagang dalhin ito. Ang susi ngayon? Syempre, hindi ito mapupunta sa'yo. Hinabi ko na. Akong may-ari ng manor na ito. Sinabi ko na. Akong may-ari ng manor na ito. Kung sinong may susi, siyang may-ari. An, ginagamit mo yung maduwing taktika para lang masiyahan ang sarili mong ilusyon. Nakakaawa ka talaga at katawa-tawa. Tumahimik ka! Butterloo, bakit hindi mo pa pinapalabas ang babayang baliw na ito? Alisin mo siya dito, bilis! Tumigil ka, miss! Tumigil ka! Ning Yue, napakayabang mo sa sarili kong teritoryo. Kung ganon, tatawagan ko si Kuya at malalaman natin ang totoo. Butlerloo, tulungan mo akong tawagan si Kuya. Okay. Sige, tumawag ka, Butlerloo. Pero may kahihinatnan yan. Sigurado ka bang kaya mong panindigan? 2 taon ka na sa manor na ito. Nakita mo na bang babaeng ito noon? Hindi mo ba talaga alam kung sino sa amin ang totoo? Dapat alam mo ang sagot niyan kahit hindi mo nagamitin ang utak mo. Butler, bakit hindi mo papalayasin ang babaeng yan? Hindi mo ba alam kung sino si Mrs. Go? Siya ang tunay na may-ari nito. Oo, siyang babaeng yan. Mula lang siya itapon sa labas ng pamilya Meng. Nagsimula siyang mahiganti sa amin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na siyang gumagamit ng mga ganitong klase ng taktika. Okay. Miss, umalis ka na agad sa manor na ito. O tatawag ako ng pulis. Hayaan natin ang pulis ang magdesisyon kung sino talagang tunay na Miss Go. Ito ay sapat na.